Truly, Lord, that there is none like you. We glorify your name. We bless your name. Thank you, Father God in heaven, for touching your people today. Thank you for your word of encouragement that we're going to receive today. Thank you for your word of direction. Thank you for your word of instruction. We thank you, Father, for your word. For you said your word, my son, do not forget my word, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life with many years and bring you prosperity. Truly, Lord, that there is miracle in your word. There is restoration in your word. There is healing in your word. There is hope in your word. We bless you, Lord. We thank you. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. You are our real teacher today, Holy Spirit. Thank you for your word that the Holy Spirit will teach us all things and will remind us all your words that you have spoken unto us. We acknowledge you, Holy Spirit, in this place. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. God is a good God. Amen. Iba't iba po ang kilos ng Lord. Amen. Kahit saang area, kikilos siya. Bago magkasalukuyan ng praise and worship, pwedeng kumilos ang Lord. Amen? Hallelujah. Sino pong pinagpala sa araw na ito? Amen? Napakatindi po ng presensya ng Lord sa umagang to. Hallelujah. God is a good God. Amen? Magpasalamat po tayo sa Diyos at binigyan na naman niya po tayo ng panibagong araw. Hallelujah. Amen. Kailangan po matutunan natin pasalamatan palagi ang Lord araw-araw. Paggising mo pa lang, magpasalamat ka na sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Naalala ko po yung sinabi ni David, sabi niya, enter His gates with thanksgiving. Amen. Enter His gates with thanksgiving. Hallelujah. Kailangan paggising mo pala ng umaga, sinasalubong mo na ng pasasalamat ang Panginoon. Amen? Dahil the more na nagpapasalamat tayo, the more na pinagpapalad tayo ng Panginoon. Hallelujah. Meron po bang bagong dalo sa umagang to? Pakitaas po ang kamay ng mga bagong dalo. Wala po. Palapakan po natin ang Panginoon. You are welcome. Hallelujah. Naniniwala po ako na may plano ang Lord kung bakit po kayo dinala rito. Thank you, Father. Thank you, Lord. Buksan po natin ang ating mga Biblia. On behalf of our Senior Pastor Bishop John Perez, we would like to welcome in our first service. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa opportunity na ibinibigyan ng Lord sa atin para makapangaral ng salita ng Diyos. Amen? Buksan po natin ating mga Bible dito po sa Mark chapter 5, verse 35 to 43. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Lahat po ng mga pinagpala ng Panginoon magbasa ng salita ng Diyos, basahin niyo po sa English, babasahin niyo sa Tagalog. Lahat po ng pinagpala magbasa 1, 2, 3, basa. Do not be afraid, only believe. Hallelujah. 36. 37.
He said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." Tingnan niyo po ang confession ng Lord. Verse 40. "41. Last verse. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Sabi po sa Tagalog ng Mark chapter 5 verse 35, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." Amen? Anuman ang sitwasyon na kinalalagyan natin, kailangan lagi nating tatandaan at lagi nating idideklara that God is in control of our life. God is in control of our situation. Amen? God is in control of our family. Sabi ng Lord, huwag kang mabagabag, manalig ka. Huwag kang matakot, manalig ka. Huwag kang mabalisa, manalig ka. Huwag kang mag-alinlangan, manalig ka. Dalawang bagay palagi ang pumapasok sa isip ng tao kapag siya ay nasa isang sitwasyon na masikip. Maaring mag-alinlangan, maaring mabagabag, maaring mabalisa, at maaring namang manalig sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, huwag kang mabagabag, manalig ka. Amen? Bakit tayo mababagabag? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mababalisa kung meron namang Diyos na kontrolado ang ating sitwasyon? Could you say amen? Bakit tayo mababagabag? Bakit tayo mababalisa? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-alala? Bakit tayo mag-aalinlangan? Kung meron naman Diyos na kontrolado ang ating buhay. Kung meron namang Diyos na kontrolado ang ating sitwasyon sa buhay. Kung meron namang Diyos na kontrolado niya ang ating pamilya. Could you say amen? Kaya ang sabi ng Lord sa kanya, huwag kang mabagabag. Hallelujah. Manalig ka. Amen? At wala siyang isinama, sabi po rito, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay, hallelujah, ng tagapamahala na si Jairo, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy. Verse 39, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Sabi ng mga tao, patay na po yung anak ninyo, bakit pa ninyo binabagabag ang guro? Pero anong sabi ng Lord? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Could you say amen? Tingnan niyo po ang Lord. Kahit na negatibo yung nakikita ng Lord na sitwasyon, kahit na siya ay nasa sitwasyon na hindi maganda, kahit negatibo yung nakikita ng Lord na sitwasyon, pero positibo palagi yung binibitawan niyang word. Could you say amen? Because there is power in our words. Words are powerful. Could you say amen? Words are
powerful. Kasi yung pinag-aaral natin, the power of confession. The power of confession. Tingnan niyo ang Lord. Sinabi ng mga tao kay Jairo, sa mga tagapamahala, na inutusan ni Jairo, patayin na po ang bata. Bakit pa ninyo inaabala ang guro? Pero ang sabi ng Lord, hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Hello? Napakahalaga po na dapat lagi nating iniingatan yung ating mga sinasabi because there is power in our words. Could you say amen? Words are powerful. Bawat sinasabi natin, may kapangyarihan. Could you say amen? Ang sabi ng Lord, hindi patay ang bata. Natutulog lamang, maging ang Panginoon. Pag binasa natin ang book of Matthew, Mark, Luke, and John, kapag ang Lord ay nagpapagaling, hindi siya nagsasalita ng negatibong bagay. Puro positibo yung sinasabi ng Lord. Kahit nasa madilim na sitwasyon na, kahit na yung sitwasyon hindi maganda, pero palagi pa rin positive yung sinasabi ng Lord. Kailanman hindi siya nagsasalita ng negatibo. Because there is power in our words. Could you say amen? That tongue has the power of life and death. Sabi sa Proverbs 18:21. And those who love it will eat its fruit. The tongue has the power of life and death. Kahit na ano pa yung nakikita mong sitwasyon, kahit na masikip yung dinaraanan mo, kailangan you need to guard your words. We need to guard our confession. Could you say amen? Because words are powerful. Anong sabi ng Panginoon? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi sinang-ayunan ng Panginoon yung negatibong sinasabi ng mga tao. Kung minsan ganun po, kailangan wag nating sang-ayunan yung mga negatibong sinasabi ng mga tao. Dahil meron tayong Diyos na buhay at makapangyarihan. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Sabi sa Biblia, with God, all things are possible. Amen. Ang ino-honor ng Lord, yung sinasabi natin na ayon sa kanyang salita. Could you say amen? Hindi ino-honor ng Lord yung sinasabi ng mga tao na walang pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ang ino-honor ng Lord, yung mga tao, yung mga anak ng Diyos na nagsasalita ayon sa Kanyang sinabi. Amen. Kaya sabi ng Lord doon, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Hallelujah. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bayan ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulong mga tao, may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao kuminsan ganon. Hallelujah. Kapag sinasabi mo yung pananampalataya mo sa Lord, kapag sinasabi mo yung bagay na pininiwalaan mo sa Lord, kuminsan pagtatawanan ka ng tao. Bakit? Hindi sila nag-agree doon sa sinasabi mo. Hindi sila nag-agree doon sa pananampalataya mo. Pero ang kailangan, yung paniwalaan mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa iyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Ang paniwalaan mo, ang pananaligan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos para sa iyo. That with God, all things are possible. Amen. And all things are possible for him, sabi sa Bible, who believes. Hello. Ang pinakikinggan ng Diyos, ang dinirinig ng Diyos, yung mga anak ng Diyos na may pananalig sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Christians are being defeated not because of the storms of life, not because of pandemic, not because of crisis, but because of wrong confession. Hello?
Christians are being defeated not because of the storms of life, not because of pandemic, not because of crisis. Kontrolado ng Diyos ang ating buhay. Kontrolado ng Diyos ang ating sitwasyon. Kontrolado ng Diyos ang ating pamilya. Kontrolado ng Diyos ang ating buhay. Ang hinihintay lang ng Lord, yung sasabihin mo, yung salita niya na narinig mo. God, you say amen? Ang hinihintay lang ng Lord, yung sasabihin mo, idideklara mo, yung salita niya na pinaniniwalaan mo. Dahil ang sabi sa Job, what we declare on will be done. God, you say amen? Job 28:22. Tingnan natin anak kung tama. What we declare on will be done. Sabi po sa salita ng Lord. Hallelujah. Kung ano yung dinideklara mo, sabi sa salita ng Diyos, mangyayari sa buhay mo. Kung ano yung dinideklara mo na salita ng Diyos sa buhay mo, mangyayari yun sa'yo. What you decide on will be done. And light will shine on your way. Sabi sa ibang translation, what you declare on will be done. Ang tanong, ano yung dinideklara mong madalas? Ano yung sinasabi mong madalas? Ano yung dinideklara mong madalas sa buhay mo? Na gusto mong mangyari sa'yo. Hallelujah. Hello. Lord, naniniwala ko, Panginoon. Kahit pandemic, kahit crisis, Lord, naniniwala ko, Panginoon, na kaya mo akong pagpalain at ang aking pamilya. Amen? Lord, naniniwala ko, Panginoon, na kahit pandemic, kahit crisis, Lord, bibigyan mo ako ng magandang trabaho. Amen? Lord, naniniwala ko, Panginoon, na kahit may pandemic, kahit may crisis, ipra-prosper mo ang negosyo ko. Palapakan po natin ang Panginoon. Because God is in control of everything. Hello. Lord, naniniwala ko, Panginoon, na kahit may pandemic, kahit may crisis, Lord, pagpapalain mo ako, pagpapalain mo aking pamilya, dahil yun ang paniniwala ko, Panginoon. Come to say amen. Hallelujah! Naniniwala po ba tayo na kahit may pandemic, kahit may crisis, pwede tayong pagpalain ng Diyos? Hindi nakabound ang Diyos natin sa pandemic. Hindi nakabound ang Diyos natin sa crisis. God is all-powerful God. Sa anong sabi ni Jeremiah? Oh Lord God, you made the heavens and the earth. There's nothing too hard for you. Kailangan kilalanin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kailangan alam mo kung anong magagawa ng Diyos sa buhay mo. Lord God, sabi ni Jeremiah, you made the heavens and the earth. There's nothing too hard for you. Panginoon, nilikha mo ang langit at ang lupa, sabi ni Jeremias. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Palapakan po natin ang Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Could you say amen? Hallelujah. Ang Diyos natin buhay, makapangyarihan. Hello. Hallelujah. Ano sabi sa verse 14 ng Mark chapter 5? Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, may sinabi ang Lord. Hallelujah. Ang sabi ko, may sinabi ang Lord. Kailangan mayroon kang sasabihin sa sitwasyon mo. Could you say amen? Kailangan may marinig ang Lord na sasabihin mo sa sitwasyon mo according to His Word. Ano sabi diyan? May sinabi ang Lord. Sinabi, talita, kumi. Nang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Hallelujah. Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. May sinabi ang Panginoon. Pag may sinabi ka, may i-honor ang Lord. May gagawin ang Lord. Palapakan po natin. Panginoon, naniniwala ko, Lord, na kaya mo akong pagpalain kahit may pandemic.
Hello? Lord, naniniwala ko, Panginoon, na kaya mo akong paangatin kahit may pandemic. Lord, naniniwala ko, Panginoon, na kaya mo akong pasaganain kahit may pandemic. Dahil ako ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Hello? Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 11? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo higit pa sa inyong mga pangangailangan. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, magagawa ng Diyos na pasaganain ka kahit may pandemic. 2 Corinthians chapter 9, verse 11. Tingnan natin yung anak sa Tagalog. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo, pagpalain tayo, paangatin tayo, kahit may pandemic. Dahil ang Diyos natin, buhay at makapangyarihan. Hallelujah! Bakit ka matatakot? Bakit ka mag-aalinlangan? Bakit ka mababalisa? Basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, basa. Hallelujah. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Sa lahat. Hindi lang kalahati. Pag sinabing sa lahat, spiritually, financially, materially, God can bless you and prosper you. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sinabi sa 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Beloved, I pray that you may prosper in all things. God wants us to prosper in all things. Amen? God wants us to bless in all things. Kapag ang Diyos nagpala, lahat ng area at aspeto ng buhay mo, pagpapalain niya. Pati yung health mo, pagpapalain niya. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Lahat ng area ng buhay natin, kaya tayong pagpalain ng Lord. Kaya tayong pasaganain ng Lord. Ang sabi nun sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, tinanong natin anak niyan, hallelujah, magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Sa Tagalog, anak, natin sa Tagalog. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Kailangan maniwala ka. Kailangan itanim natin sa isip natin, sa puso natin, na magagawa ng Diyos na pasaganain tayo. Kahit may pandemic, kahit may krisis, magagawa ng Diyos na pasaganain kanya kapag ginusto niya. Hallelujah. Hindi nalilimitahan ang Diyos natin sa sitwasyon natin. Pandemic ngayon. Krisis ngayon. Hallelujah. Sino ba ang gumawa ng langit at ang lupa? Sino ang gumawa ng lahat ng bagay? Sino ang lumikha sa atin? Ang Diyos. Hello? Kung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kung nilikha niya lahat ng bagay dito sa lupa, kung nilikha ka niya, yung pa kayang pangailangan mo, hindi niya kayang ibigay. Kaya nga sabi ng Lord sa mga tao, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Hello? Ang hinintay lang ng Lord sa atin, yung sabihin natin, ideklara natin, yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. You need to confess and declare the Word of God in your situation. Because when you speak forth the Word of God, hallelujah, you are actually invoking divine power and authority over your situation. Kaya anuman ang sitwasyon na kinalalagyan mo, you need to speak and declare the Word of God in your situation. Could you say amen? Kahit anong sitwasyon ang kinalalagyan natin,
Kahit anong sitwasyon ang dinadaanan mo, you need to declare and you need to speak the word of God in your situation, in your life. Bakit po? Because right confession produces miracle. Hello? Right confession produces miracle, healing, power, and good results in your life. Right confession produces miracle. Right confession produces healing. Lord, I declare that by your stripes I am healed. Amen. Lord, I declare that by your wounds I am healed. By your stripes I am healed. Lord, I declare that in you, in Christ, I am redeemed by His blood. Right confession produces miracle, healing, power, and good results in your life. Could you say amen? Could you say amen? Because right confession is a confession of victory. But wrong confession is a confession of defeat. That's why we need to guard our confession. Right confession is a confession of victory. But wrong confession is a confession of defeat. Kaya tignan niyo ang Lord. Kahit sinasabi ng mga tao, doon sa anak ni Jairo, patay na po ang bata. Bakit ginugulo niyo pa ang guro? Pero anong sabi ng Lord? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit anong sinasabi ng mga tao dahil sa sitwasyon natin, huwag mong sasang-ayunan. Ang sasabihin mo, hindi ako bound sa sitwasyon na nakikita ko. Hindi ako na bound sa pandemic nito, sa krisis nito, dahil ang Diyos ko buhay, makapangyarihan. Magagawa ng Diyos na pasaganayan ako sa lahat ng bagay, dahil ang Diyos ko buhay at makapangyarihan. Palapakan po natin ang Panginoon. Right confession is a confession of victory. Hallelujah. Kaya nga, maging ang Lord, sinabi niyo sa Numbers 14:28, sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa kanila, na gagawin ko sa kanila ang narinig kong sinabi nila. Hallelujah. Nakikinig ang Lord sa sinasabi natin. Amen? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Sabi ng Lord, buhay akong si Yahweh. Sabihin natin, buhay ang Diyos natin. Buhay akong si Yahweh, sabi ng Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong sinasabi ninyo. Ano ang madalas nating sabihin na naririnig ng Diyos? Isa na lang ang nag-aamin. Ano ang madalas mong sinasabi na naririnig ng Diyos? Kahit hindi naririnig ng pastor mo, kahit hindi naririnig ng leader mo, kahit hindi naririnig ng magulang mo, pero naririnig ng Diyos yung sinasabi mo. Pandemic ngayon, talagang wala na. Wala nang pag-asa. Crisis ngayon, talagang wala na. Ayun nga ang mangyayari at mararanasan mo. We need to guard our confession. Amen? Kailangan ang lagi nating sasabihin, our God is able to bless me. My God is able to bless me. My God is able to prosper me. My God is able to provide all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. My God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Hello? My God shall supply all my needs in the needs of my family. Even my pandemic, even my crisis na ito, my God shall supply all my needs. Sabi doon sa Philippians 4:19. Hello? Kailangan ang sinasabi natin yung salita ng Diyos.
Could you say amen? Hallelujah. Naniniwala po ba tayo na kayang isupply ng Diyos lahat ng pangailangan natin kahit may pandemic? Yes! Hello! And my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Sa Tagalog, maganda yan eh. Ilagay mo nga anak sa Tagalog. Kailangan magkaroon tayo ng malawak na pangunawa. Could you say amen? Kailangan magkaroon tayo ng malawak na pangunawa, pananampalataya sa salita ng Diyos. Basa 1, 2, 3. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ang Diyos natin mayaman. Hello, inulit ko. Ang Diyos natin mayaman. Ang tatay mo mayaman. Ang Diyos mo mayaman. Naturalmente, anak ka, mayaman ka rin. Hello! Pag anak ka ng Diyos, pag ang Diyos mo mayaman, pag ang tatay mo mayaman, pag anak ka ng Diyos, mayaman ka rin. Walang anak ng Diyos na mahirap. Bakit yung iba hindi naniniwala? Hello? Kailangan lawakan natin yung pangunawa natin. Ang sabi dyan, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Kahit sabay-sabay tayong humingi dito, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Hello? Kahit sabay-sabay humingi ang mga anak ng Diyos sa buong mundo, hindi mauubos ang kayamanan niya. Because He is unlimited God. Pag ang Diyos mo mayaman, pag ang tatay mo mayaman, naturalmente, mayaman ka rin. Kaya kailangan maburas sa kaisipan natin yung poverty mentality. Dahil ang Diyos, hindi naluluwalhati ang pangalan niya sa kahirapan. God is not being glorified in poverty. Hello? Hindi naluluwalhati ang Diyos sa kahirapan. Kaya maging si David, sinabi niya sa aklat ng Psalms, hallelujah. Sinabi rin David na ang Diyos, nagagalak siya sa mga anak niya na pinagpapala. Hello? God is being exalted, glorified. Hallelujah. Ang Diyos ay nagagalak kapag ang mga anak niya ay pinagpapala. Amen? Ang Diyos ay nagagalak kapag ang mga anak niya ay sumasagana, parang magulang sa kaanak. Meron bang magulang dito na kapag nakikita ang kanyang anak na naghihirap, natutuwa ang magulang? Wala. Ikaw, halimbawa, magulang ka. Kasabi ni David, God is being exalted. God is being exalted. Ang Diyos ay nagagalak, natutuwa kapag nakikita ng kanyang mga anak ay pinagpapala. Ganon din sa magulang. Pag ang magulang nakikita niya na pinagpapala ang kanyang mga anak, natutuwa ang magulang, hindi ba? Pero pag ang magulang nakikita niya ng kanyang mga anak ay naghihirap, napahapis ang magulang, nalulungkot ang magulang. Ganon din ang magulang natin sa langit, na walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos natin, kagalakan niya na makita niya ng kanyang mga anak pinagpapala. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, yung hinahanap ko kanina. Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His people. Prosperity is the will of God in your life. Could you say amen? Prosperity is the will of God in your life. Ang kalooban ng Diyos, sumagana ka. Ang kalooban ng Diyos, mapagpala ka.
ang Diyos natutuwa siya pag nakikita niya na sumasagana ang kanyang mga anak. Kaya kailangan mabura sa isip natin yung poverty mentality. Hallelujah. Hindi kasalanan na ipinamak tayong mahirap. Ang matindi rito, kung matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng mananampalataya, pero mali pa rin ang paniniwala mo, yun ang kasalanan at mali. Could you say amen? Dahil maliwanag po ng sabi sa Biblia, in Christ, we have the redemption through His blood. Amen? Tinubos na tayo ni Kristo, sabi sa Ephesians 1:7, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tinubos na tayo ng Panginoon sa kahirapan, tinubos na tayo ng Panginoon sa kasalanan, tinubos na tayo ng Panginoon sa kawalan, tinubos na tayo ng Panginoon sa sakit karamdaman, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Noong tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Diyos mo at tagapagligtas mo, tinubos ka na ni Jesus sa lahat ng sumpa. Could you say amen? Poverty is a curse. Could you say amen? Ang kahirapan, sumpa po yan. Ang kakulangan, sumpa yan. Ang kasalanan, sumpa yan. Ang sakit karamdaman, sumpa yan. Ang sabi sa Ephesians chapter 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa lahat ng sumpa. Hallelujah. Kaya, nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa puso mo, bilang Diyos mo at tagapagligtas mo, hindi ka lang niligtas ng Panginoon, tinubos ka pa ng Panginoon sa lahat ng sumpa. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan ang lagi mo sasabihin, tinubos na ako ni Kristo sa kahirapan. Tinubos na ako ni Kristo sa kasalanan. Tinubos na ako ni Kristo sa kawalan. Tinubos na ako ni Kristo sa sakit karamdaman. Pinalaya na ako ni Kristo. Tinubos ako ng dugo ni Kristo. Kaya't malaya na ako. Kaya sabi sa salita ng Lord, whom the Son sets free is free indeed. Ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya na. Sabi sa John 8:36. Sino rito ang pinalaya na? Pumalapak nga sa Panginoon. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Ang sabi sa Tagalog, ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya na. Hallelujah. Kailangan ang lagi nating sinasabi, pinalaya na ako ng Panginoong Yesus sa kahirapan. Pinalaya na ako ng Panginoong Yesus sa kawalan. Pinalaya na ako ng Panginoong Yesus sa kasalanan. Pinalaya na ako ng Panginoong Yesus sa lahat ng sumpa. Hallelujah. Could you say amen? Malaya na po tayo. Hallelujah. Pag sabihin malaya na, wala ka na dun sa kakulangan. Amen po ba? Kaya pag sinabi na wala, mahirap ang lolo mo, lola mo, mahirap ang tatay, nanay mo, mahirap ang lahi nyo, sigurado maghirap ka rin sa pangalan ni Jesus. Ang sabi sa Biblia, pinalaya na ako ni Kristo Jesus. Could you say amen? Isang bagay po, ang lagi kong dinideklara sa buhay ko. Dahil meron tayong tinatawag na yung sumpa sa ating mga lahi. May pumasok na mga sumpa sa ating lahi dahil sa di pagsunod ng ating lahi sa Diyos na buhay. Amen? Matitrace mo yun eh. Kung ano yung curse ang pumasok sa generation ninyo. Matitrace mo. Sa amin, na-trace ko na ang pumasok na curse sa lahi namin, sa generation namin, is separation. Dahil yung lahi namin, iba-ibang asawa. Tinamaan na yung ibang kapatid ko. Yung ibang kapatid ko rin, nagkaroon na rin ng iba-ibang asawa yung iba. Sabi ko, nung naborn again ako, sabi ko, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita, tinubos mo na ako sa pamamagitan ng iyong dugo at pinalaya mo na ako sa lahat ng sumpa. Lord, sabi ko, hindi ko pinahintulutan, Panginoon, ang sumpang ito na dumaloy sa akin because I am already redeemed by your blood. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi ko, hindi dadaloy sa akin ng curse na ito
Panginoon, sabi ko, forgive the sins of my generations, Lord God. Sabi ko, Lord, I declare that I am already redeemed by your blood. Hindi dadaloy sa akin to, Panginoon, because I am already redeemed by your blood. I am already set free. I am redeemed by the blood of Jesus Christ. Matitrace mo kung ano yung generational curse na pumasok. Kailangan ikat niyo yun sa buhay ninyo. God is say amen? Tingnan nyo. Halimbawa, nagpa-check up ka sa doktor. Halimbawa, mayroon kang high blood. Sasabihin ng doktor, sa lahi nyo ba may high blood? Ang tatay mo ba may high blood? Di ba? Ititrace nila kagad. Ang nanay mo ba may high blood? Yung lolo mo ba? Yung lola mo ba may high blood? Meron po. Ay, sigurado, sabi ng doktor sa iyo, may high blood ka rin. Ikakat mo yun. God is say amen? Huwag mong sasang-ayunan yung sinasabi ng tao because you're already redeemed by the blood of Jesus Christ. Amen. Nung minsan nagpasikap ako sa BGH dahil nagdugo yung tinamaan ako ng matigas na bagay sa ulo ko. Nagdugo. Talagang tumutuloy yung dugo. Tinakbo ko yung sarili ko sa BGH. Pagdating ko sa BGH, yung nurse doon, imbis na tahiin yung sugat ko, kung ano yung mga tinatanong, kayo po ba, sir? Mayroon po ba kayong sakit sa puso? Wala ako. Kayo po ba, sir? May high blood po kayo? Wala ako. Lahat, kinakat ko lahat ng mga negative sinasabi niya. Kayo po ba, sir? Madalay kayong mahilo? Wala, hindi ako. Kailangan may wisdom po tayo. Amen? Huwag mong sasang-ayunan yung sinasabi nila sa iyo. Ang paniwalaan mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo na tinubos ka na ng dugo ni Kristo Jesus sa lahat ng sumpa, sakit, karamdaman. Amen po ba? Dati high blood ni Lolo, sigurado at high blood mo. Ay, siguro, Dok, siguro nga. Patay kang bata ka. Sinang-ayunan mo. Talagang dadaloy sa iyon. But God has given us the authority. Amen? Ang sabi sa Luke 10:19, God has given us the authority. May authority tayo na sabihing hindi. Pinalaya na ako ni Jesus dyan. I have given you authority to trample in snakes, in scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. God is say amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi po rito, our confession must be in line with the Word of God. Bawat salitang bibitawan mo, kailangan naka-inline palagi yan sa salita ng Diyos. Dahil ang sasang-ayunan ng Diyos na sinasabi natin yung galing sa Kanyang salita. Could you say amen? Bawat salitang sasabihin natin, bawat salitang idideklara natin, kailangan naka-inline palagi sa salita ng Diyos. Lord, ang sabi mo, Panginoon, sa inyong salita, sa Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Lord, ang sabi mo, Panginoon, sa Isaiah 53 verse 5, by your stripes, I am healed. Amen. Kailangan ang confession natin laging naka-inline sa salita ng Diyos. Dahil ang i-honor ng Diyos na sinasabi natin yung ayon sa Kanyang salita. Could you say amen? Kaya nga, sabi kanina, hallelujah, you need to confess and declare the Word of God in your situation. The Word of God in your situation. Because when you speak forth the Word of God, you are actually invoking divine power. There is power in the Word of God. Amen? And authority over your situation. Kaya sabi sa Hebrew 4:12, for the Word of God is living and powerful. Hallelujah. For the Word of God is living and active. Sabi sa ibang translation. For the Word of God is living and powerful. Kapag salita ng Diyos ang dinideklara mo, sinasabi mo sa iyong salita, yun ang i-honor ng Lord. Yung salita niya na sinasabi mo. Because there is power in the Word
of God. Pwedeng baguhin ng salita ng Diyos yung sitwasyon mo. Pwedeng baguhin ng salita ng Diyos yung kinalalagyan na sitwasyon ng pamilya mo. Pwede kang baguhin ng salita ng Diyos. Pwede kang pasaganain ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos buhay at makapangyarihan. Kaya sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8, anong sabi rito? Huwag nating kaliligtaang basahin ang aklat na ito, kundi basahin natin ito araw-gabi upang matupad natin ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon, giginhawa tayo at magtatagumpay. Palapakan po natin ng Panginoon. Joshua chapter 1 verse 8. Bakit tayo in-encourage ng Lord na basahin ang kanyang salita araw-gabi? Bakit tayo kinuman ng Lord na basahin ang kanyang salita araw-gabi? Para matupad natin ang kanyang salita. Para maipamuhay natin ang kanyang salita. Anong sabi? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Kalimutan mo nang mag-text. Huwag mo lang kalimutan magbasa ng salita ng Diyos. Kalimutan mo na mag-Facebook. Huwag mo lang kalimutan magbasa ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero ngayon, baliktad ang nangyayari. Nauubos ang oras ng mga Kristiyano sa kape-Facebook. Hello? Nauubos ang oras ng mga Kristiyano sa kate-text, sa kape-Facebook, pero wala silang oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tapos sasabihin mo, my God shall supply all my needs. Paano isusupply ng Diyos yung pangailangan mo? Hindi mo binibigyang importansya yung salita niya sa buhay mo. Hello? Paano isusupply ng Diyos yung pangailangan mo kung hindi mo pinahahalagahan yung salita niya sa buhay mo? Hallelujah. Amen? Kailangan mas pinahahalagahan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin kaysa ibang bagay. Could you say amen? Kailangan mas mahalaga ang salita ng Diyos sa iyo kaysa pag-Facebook mo. Ilang oras ang ginugugol mo sa Facebook mo? At ilang segundo ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Sabi nga natin, oops! Hallelujah. We are all subject to be corrected by God. Amen? Ilang oras ang ginugugol mo sa Facebook mo? At ilang segundo ka? Segundo lang. Wala pang minuto. Hello? Buti sana kung kahit 5 minutes, 3 minutes ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaso segundo lang. Seconds lang. Tapos na. Facebook ka na naman. Eh sa Facebook, kahit na dilat na yung mata mo, 2 oras, hindi ka napapagod, hindi ba? Kahit nga minsan natutulog ka, nag-Facebook ka pa eh. Hindi ba? Hello. Kaya sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag ninyong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Amen. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon.
Hallelujah. Dilid-dilin mo iyon araw, gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Sino ang magdudulot sa iyo ng kaginhawaan at katagumpayan? Walang iba, kundi yung salita ng Diyos na binabasa mo araw-gabi, yung salita ng Diyos na tinutupad mo, yung salita ng Diyos na ipinamumuhay mo, yung salita ng Diyos na ginagawa mo, yun ang magpapala sa iyo. Yun ang magbibigay sa iyo ng kaginhawaan at katagumpayan sa buhay. Hallelujah! It is the Word of God will make you prosperous and successful in life. Hello, people of God. Hallelujah. Kaya alam nyo, kuminsan may danger po sa mga gadgets. Kuminsan, unknowingly, inaagaw ng kaaway yung oras natin. Kuminsan, para bang hallelujah. Kaya totoo yung sabi ng Lord, the thief comes to steal. Amen? Sabi ng Lord, ang magnanakaw ay paparito lamang upang magnakaw. Minsan, ninanakaw ng kaaway yung oras natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kuminsan, ninanakaw ng kaaway yung oras natin sa pananalangin. Kuminsan ninanakaw ng kaaway yung oras natin sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Hello? Kaya kailangan ang mga Kristiyano maging matalino po sa panahon natin ngayon. Kaya sabi sa Ephesians, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Ephesians 5:15. Hallelujah. Ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. Ang mga Kristiyano, matatalino. Palapakan po natin ang Panginoon. Then, kaya ingatan ninyo, hallelujah, kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. Ang salita ng Diyos, nagdudulot ito ng katalinuhan sa buhay natin. Could you say amen? Pag nagbasa ng salita ng Diyos, magiging matalino ka. Magiging marunong ka. Hello? Dahil ang salita ng Diyos, nagdudulot ito ng karunungan sa buhay natin. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Pag wala tayong salita ng Diyos, pagtatawanan tayo ng kaaway. Maiisaan tayo ng kaaway. Hello? Ang salita ng Diyos, nagdudulot ito ng karunungan sa buhay natin. Kaya pag may salita ka ng Diyos, pag puno ka ng salita ng Diyos, hindi ka maisahan ng kaaway. Hindi ka madidisip ng kaaway. Could you say amen? Pag puno tayo ng salita ng Diyos sa puso natin, pag puno tayo ng salita ng Diyos sa isip natin, hindi tayo madidisip ng kaaway. Hallelujah. Hindi ka maisahan ng kaaway. Sinabi na ng Lord yan. Sabi ng Lord, hallelujah, sa huling araw, sabi ng Panginoon, maging ang mga matagal ng mananampalataya ay malilim lang. Bakit? Bakit pumasok iyong deceiving spirit? Kasi nagkukulang na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagkukulang na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagkukulang na sa pagmimeditate ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, even the very elect, if possible, will be deceived in the last days. Bakit? Dahil nagkukulang na sa salita ng Diyos. Hallelujah. Mas lalo po tayong magpakalalim sa salita ng Diyos sa panahon po natin.
Could you say amen? Sa panahon natin ngayon, kailangan mas lalo po tayong magpakalalim sa salita ng Diyos. Basahin mo yung salita ng Diyos araw-gabi. I-memorize mo yung salita ng Diyos araw-gabi. I-memorize mo, ipasok mo sa isip mo, sa puso mo, yung mga pangako ng Diyos sa iyo araw-gabi. Maging sa Colossians 3:16, sinabi doon, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip, sa inyong puso. Hallelujah. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Kailangan maging mayaman tayo sa salita ni Kristo Jesus. Palapakan po natin ang Panginoon. Kailangan una sa lahat, maging mayaman tayo sa salita ng Diyos. Maging mayaman tayo sa salita ni Kristo. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti. Hallelujah. Sa inyong isip. Bakit? Dahil dito palagi ang battle sa isip. Bakit sinabi ng Lord na itanim natin ang kanyang salita sa ating isip? Because battle always starts in the mind. Discouragement starts in the mind. Could you say amen? Fear starts in the mind. Hello? Hallelujah. Anxiety starts in the mind. Lahat dito nagsisimula sa isip. Discouragement, fear, hallelujah, anxiety, unbelief, doubt, always starts in the mind. Dito lahat nagsisimula sa isip. Hallelujah. Kaya kailangan ma-renew ang kaisipan natin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kailangan mapuno ng salita ng Diyos ang isip natin, mapuno ng salita ng Diyos ang puso natin, para pag pumasok ang fear, ibablock ng salita ng Diyos yung fear. Hindi makakapasok. Palapakan po natin ang Panginoon. Pagpuno tayo ng salita ng Diyos sa isip natin, pagpuno tayo ng salita ng Diyos sa puso natin, pag pumasok ang discouragement, pag pumasok ang fear, pag pumasok ang unbelief, ibablock ng salita ng Diyos yung discouragement, yung fear, unbelief, kaya hindi makakapasok. Bakit? May salita ng Diyos. Pero pag wala tayong salita ng Diyos sa isip natin, pag wala tayong salita ng Diyos sa puso natin, madaling makapasok ang fear, madaling makapasok ang discouragement, madaling makapasok ang anxiety. Bakit? Walang proteksyon yung isipan mo because walang Word of God. Hello? Kaya maging si David, sinabi niya sa Psalms chapter 119, hallelujah. Sabi ni David, I have hidden your word in my heart, O God, sabi niya, that I might not sin against you. Ang mga salita mo, Panginoon, sabi ni David, ay itinago ko, iningatan ko sa aking puso, sa aking isipan, upang hindi ako magkasala sa iyo kailanman. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na naitanim sa isip mo, sa puso mo, yun ang mag-iingat sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang banal mong tautusay sa puso ko, iingatan. Hello, kaya kailangan salita ng Diyos, may tanim yan sa puso natin, sa isip natin. Huwag lang mapakinggan natin sa kaliwa, pagkatapos lalabas sa kanan. Ang ganda talaga ng mensahe kanina. Praise the Lord, blessed na blessed ako talaga. Ano pala yung mensahe? Hindi pumasok sa puso, hindi pumasok sa isip, narinig lang. Kailangan papasukin mo sa puso mo yung salita ng Diyos na naririnig mo. Amen? Kailangan papasukin mo sa isip mo. Hallelujah. Pag mayroong salita ng Diyos na nag-strike sa'yo, sa akin yun. Lord, sa akin yung salita mo na yung Panginoon. Sisimulan mo na yun, itanim sa isip mo, sa puso hanggang sa pag-uwi mo. Bulay-bulayin mo yung word na yun na tinanggap mo. Because the word of God that you believe for will profit you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Whew. Thank you, Lord.
we need to confess and declare that in Christ we are more than conquerors. Amen? We need to confess and declare that in Christ we are more than conquerors. In Christ we are forgiven through His blood. In Christ we are redeemed from lack and poverty. In Christ we are victorious. Could you say amen? In Christ we are completely healed by His stripes. In Christ we are blessed coming in and going out. In Christ we are covered and protected by His blood. In Christ we have everything we need. Could you say amen? Sabi sa Biblia, in the name of the Lord Jesus Christ, we have everything we need because He is the fulfillment of the promises of God in our life. In the name of the Lord Jesus Christ, I have everything I need because He is the fulfillment of the promises of God in my life. Naniniwala po ba tayo na kay Kristo, nasa atin ang lahat ng pangailangan natin? Sabi sa Biblia, kay Kristo Jesus, nasa atin lahat ng ating pangailangan sapagkat Siya ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, kapag nasa iyo si Kristo, lahat ng pangako ng Diyos sa iyo natupad. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Because there is power in the name of Jesus Christ. There is healing in the name of Jesus Christ. Could you say amen? There is miracle in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya pag binanggit mo yung salitang Jesus Christ, there is power in the name of Jesus Christ. Could you say amen? In the name of the Lord Jesus Christ, I am completely healed. By His stripes, I am healed. By His blood, I am redeemed from all sickness and disease. Hello? By your words, you can soar above the struggles and challenges of your everyday life. By your words, your destiny is established. Hallelujah. What you say within yourself will determine the result of your destiny. That's why, whether we like it or not, what we declare on will be done. Amen? The words that we speak impact our lives. Because whether we like it or not, whether we believe it or not, what comes out of our mouth determines our future. Hallelujah. What comes out of our mouth determines our future. Hallelujah. Yung lagi mong sinasabi, yung lagi mong dinideklara na ayon sa salita ng Diyos, yun ang mangyayari sa buhay mo. Pag sinabi mo, I am blessed by the Lord coming in and going out. I am the head and not the tail. I am always at the top, never at the bottom. My family is blessed by the Lord. Hallelujah. My life is blessed by the Lord. Hallelujah. I am blessed in the city, in the country. I am blessed coming in and going out. Hallelujah. Could you say amen? Nasa kapangyarihan ng ating dila. Hallelujah. Could you say amen? Thank you, Lord. Kaya nga, sabi kanina, we need to guard our confession because words are powerful. Amen? Words are powerful. The promises of God in the Holy Bible are for you to claim. But how you possess, it depends on your faith and how much you believe in it. Hallelujah. When the Word of God penetrates your heart, it gives insight and understanding which enables you to perform great exploits for God.
Kaya sabi sa salita ng Lord, the people who know their God shall be strong. Palakpakan po natin, Panginoon. And do great exploits. The people who know their God shall be strong. Kailangan kilala natin kung sino ang Diyos natin. Kailangan alam natin kung anong magagawa ng Diyos sa atin. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Woo! Our God is all-powerful God. Amen? Hallelujah. Our God is able to bless us. Our God is able to prosper us. Our God is able to heal us. Hallelujah. Lahat magagawa ng Diyos sa buhay natin kung mayroon tayong pananalig sa Kanya. Amen? Our God is able to prosper us. Our God is able to bless us. Our God is able to restore us. Our God is able to heal us. Woo! Kaya anuman ang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, if you start to declare the Word of God in your life will never be the same again. Could you say amen? Anuman ang sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon, kapag sinimulan nating ideklara ang salita ng Diyos sa buhay natin, kapag sinimulan nating hallelujah, sabihin ang salita ng Diyos sa buhay natin, kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay at sitwasyon. Hallelujah. Could you say amen? Life and death is in the power of your tongue. Those who love it will eat its fruit. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Sabi sa salita ng Panginoon. Kaya maging ang Lord, sinabi niya sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life, that you and your children may live. Kaya kailangan ang lagi natin sinasabi, I choose life, Lord. I choose healing, Lord. I choose prosperity, Lord. Could you say amen? I choose to believe in God. I choose to believe in the Word of God. I choose to believe in the Lord Jesus Christ. I choose to believe in miracle. I choose to believe in healing. Could you say amen? I choose life, Lord. I choose long life. I choose prosperity. I choose victorious life. Sabi ng Lord, choose life. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Come on, let's worship. There is power in our tongue. Yes. There is healing in our breath. That's the song that As we declare right now, we declare You need to believe that there's power in your tongue. Amen. There is power in our There's tongue. power in the Word There of is God. healing in our breath. As we declare right Yes. now, we declare Declare who it God is in your everywhere. There is Declare what power God can in do our in your tongue. There is healing in our breath. As we declare right now, we declare it everywhere. There is power in our tongue. There is healing in our breath. As we declare right now, we declare it. There is power in our tongue. Say, there is power in our tongue. There is healing in our breath. As we declare right now, we declare it everywhere. That every nation, every city, every people, every will be free. Will be free. Free in the name of Jesus. Every nation, every city, every
our tongue. There is healing in our breath as we declare right now. We declare it everywhere. There is power in our tongue. There is healing in our breath as we declare right now. We declare it everywhere. There is power. Oh, there is power in our tongue. There is healing in our breath as we declare right now. We declare it everywhere. That there is power in our tongue. There is healing in our breath as we declare right now. We declare it that every nation, every city, every people will be healed, will be healed, healed in the name of Jesus. That every nation, every city, every people, will be healed, healed in the name of Jesus. Say it again, every nation, every city, every people, every tribe will be healed, healed in the name of Jesus. And every nation, every city, every people, every tribe will be healed, healed in the name of Jesus. Every nation, every city, every people, every tribe will be healed. Come on, speak healing, healed in the name of Jesus. Every nation, every city, every people, every tribe will be healed in the name of Jesus. There is power in our tongue. There is healing in our breath as we declare right now. Magkakaroon po tayo ng corporate declaration ngayon. Paki-plus mo nga anak yun, Deuteronomy chapter 28. Hallelujah. Verse 1 hanggang 14. Idideklara natin yan sa buhay natin. There is power in confession. Could you say amen? Hallelujah. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. We will declare the word of God in our life. Could you say amen? Make it personally. Halimbawa, if you fully obey, if I fully obey the Lord my God. Could you say amen? Ipi-personal mo yan. Idideclare mo yan para sa sarili mo. Because I believe that there is power in our confession. There is power in the Word of God. Could you say amen? Lahat po tayo, idideklara natin yan. Yung Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 na yan. Idideklara natin sa buhay natin yan. At habang dinideklara natin yan, magkakaroon yan ng manifestation sa buhay natin. Could you say amen? Okay. 1, 2, 3. Lahat tayo sabay-sabay. 1, 2, 3. Let's declare. If I fully obey the Lord my God and carefully follow all His commands He gives me today, the Lord my God will set me high above all the nations on earth. Verse 2. All these blessings will come upon me and accompany me if I obey the Lord my God. I will be blessed in the cities and blessed in the country. The fruit of my womb will be blessed, and the crops of my land, and the young of my livestock, the calves of my herds, and the lambs of my flocks. My basket and my kneading trough will be blessed. Amen. I will be blessed when I come in and blessed when I go out. Hallelujah. The Lord will grant my enemies who rise up against me will be defeated before me.
They will come at me from one direction, but flee from me in seven. Verse 8. The The Lord Lord will send a blessing on my barns barns and on everything I put my hand to. The Lord my God will bless me in the land He is giving me. Hallelujah. The Lord will establish me as His holy people, as He promised me on oath, if I keep the commands of the Lord my God and walk in His ways. Then all the peoples on earth will see that I am called by the name of the Lord, and they will fear me. The Lord will grant me abundant prosperity in the fruit of my womb, the young of my livestock, and the crops of my ground, in the land He swore to my forefathers to give me. Hallelujah. The Lord will open the heavens. Storehouse of His bounty, to send rain on my land in season, and to bless all the work of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. Yes. Amen. Hallelujah. The The Lord Lord will make me the head and not the tail, if I pay attention to the commands of the Lord my God that He gave me this day, and carefully follow them. I will always be at the top and never Always at the be at the bottom. top. Hallelujah. Last. Do not turn aside from any of the commands that I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Hallelujah. You will always be at the top. Amen? Never at the bottom. You will lend to many and not borrow from none. Ikaw ang magpapautang, hindi na ikaw ang mangungutang. Palapakan po natin ang Panginoon. Hello! Kung dati ikaw ang nangutang ngayon, babalik na rin na ng Lord. Ikaw na ang magpapautang. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy po naming sinasang-ayunan, Panginoon, at inaagrian ang salita niyo sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Dinideklaran namin, Lord, ng mga salitang ito, Lord, ay mangyayari sa aming buhay, mangyayari sa aming pamilya. We declare today that we will be the head and not the tail. Hallelujah. We declare today that we are blessed coming in and going out. We honor you. We bless you, Lord. Thank you, Lord, for your word of encouragement. Thank you, Lord, for your word of instruction. Thank you, Lord, for your word of direction that we've received today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabihin mo sa limang tao, you are blessed today.